siyempre nandyan pa rin pag nangangailangan sila sa ospital, ano, GM. Opo, katuwang po natin ang ibang mga ahensya ng pamahalaan like PhilHealth, DOH, DSWD, at mga tanggapan ng LGUs. Ang PCSO po, the last mile. Kami po yung last Last mile. mile. So, lagi pong titignan yan kung saan ang napunta nyo. Kumbaga, sagot namin yung huli. Sagot, ganyan. Sagot namin ng huli sa mga billings po. Kung may social workers sa ospital, pag kayo yung ospital, i-guide po kayo niyan. Ito po ang mga pwede nyo lapitan. At finally sa amin, kami ho na yung huli ang kung ano man po ang matitira doon, yun ho ang aming sasagutin. Sa abot po ng aming makakaya rin. Dahil talagang yung iba, talagang malalaki. Kaya nagtutulong-tulong po yung mga ahensya. Ahensya, oo. As much as gusto nila pong ma-shoulder lahat, ano, gaano ba karami yung humihingi ng tulong araw-araw sa PCSO for medical Marami assistance? po, talagang napakarami Libo. dahil wala po tayong require na yung Mas certificate of pinadali na indigency eh. po kasi Oo. napakadali naman kunin. So, hindi na ho natin masyadong tinitignan yan dahil kung tutulong ka, itumulong ka na dahil kung kalaban naman ng barangay captain, kawawa naman. At saka, GM, di ba, yung certificate of indigency po ay ibinibigay yan, tinitignan yung estado ng buhay mo, 'di ba? Estado ng pamumuhay, mga kapatid. At some point kahit na may kaya ka, sabi mo ng middle income family ka or medyo nakakaangat-angat ka, pero pag tinamaan ka na ng matinding sakit, ang isa sa mahal mo sa buhay, masasaid ka eh. Mangangailangan ka ng tulong. So, ang hirap naman no na para sabihin na ay hindi po kayo Qualified, pasado or qualified na humingi ng tulong kasi may kaya ka naman eh. And actually, sa Hindi certificate ganon. of indigency, ang anak mo may trabaho, hindi ka na qualified eh. Di ba? Anak mo yun, ikaw ito. So normally, medyo masyadong stringent yung indigency criteria. Kaya medyo hindi na ho namin masyadong, we have to go through that, pero hindi na ho masyadong nagmamatter kung tutulungan namin yun. Medyo linuluwagan na namin dyan. Dahil sabi nga siya, kung mayroon kang 3 anak na may hanap buhay, hindi ka magka-qualify. Pero may mga sariling Kung may buhay mga din yan. pamilya na yun. Kaya nga, Oo. so ganun ang mangyayari dyan. So, importante sa amin kung ano ang maibibigay namin. So, yan ho ang aming focus. At yung nakita ko somewhere, parang yung ginawa namin na pwede nyo na pong gamitin yung binibigay namin, pambayad sa professional fee. Diyan po nahihirapan ng mga kababayan natin Yes. sa professional fee. Sapagkat yan po ang X factor. Wala hong fixed price ang professional fee. Kaya dati ho, hindi namin pinapayagan yan. Pero since marami na rin pong ahensya ng gobyerno nagbibigay ng tulong at hindi rin nila kino-cover yun. Hindi. Kaya kami na lang po ang mag-cover niyan. Minsan, sobra-sobra na yung guarantee letter. Pero may Oo. utang pa rin. Kasi hindi po sakop yung I-apply. professional fee, Kaya nga yan po ang doctor's ginawa fee. namin. Yan po ang ginawa namin. Oo. Kung maliit man, at least mababawasan at Yes. mabigyan ka naman ng chance para umuwi. Kasi ang hirap po kahit anong sabihin natin, hindi po pinapayagan umuwi ang pasyente. Pero Nag-accumulate kasi lalong nadadagdagan nung sino-shoulder po ng pasyente yung bayad dun sa additional kwarto. night. Oo. Imbis na gumaling ho, lalo ho Nasa stress. Na-stress ho ang pasyente. I think kailangan ma-address natin yan kasi yun nga, may iwan sa kanya yung professional fee. Pero I think we will get there. Wala naman hong imposible.